Mga senador tayo. Gumagawa tayo ng batas. Ang batas kailangan sundin natin tayo mismo. May dalawang larawan na pinakita ang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Para po sa kalaman, lahat po ng pera na yon ay para sa BICAM ni Kong Saldi. Saldi ko, tuluyan ng nilaglag ng gobyernong nakangiwi ang tanga. Yan ang good news, subalit bad news. Dahil maliwanag pa sa sikat ng araw na niligtas po ng Blue Ribbon Committee itong si Martin Tambaloslos Budlat ang tiyan. Excuse me po. Senator Idol Robin Padilla, ginawang ugag. Itong si Erwin Tulfok, hindi pinalampas ni Senator Idol Robin Padilla ang kauplukan ng naturang senador na si Erwin Tulfok, na ayon sa kanya na dapat minsan-minsan, sometimes you need to bend the law. Babaliin daw ang batas. Gagi Anong klaseng mga mambabatas meron tayo ngayon dyan sa Senado? Alam nyo po, mas matalino pa po itong si Senator Idol Robin Padilla. Yung kanta po ni Alcantara, yung nakita po nyo na mga pira dyan sa misa, sa bilyaran, ay ayon po kay Alcantara ay pira di umano lahat yun para kay Saldi ko, patay kang bata ka. Pero bago ang lahat, palike po muna, pa-share, pa-subscribe, at pakipindot po ang inyong notification bell upang lagi po tayong updated sa ating mga video. Okay, umpisahan na po natin itong awit ni Alcantara. Grabe, magugulat kayo dito. Ikinanta na ng dating Department of Public Works and Highways official na si Henry Alcantara ang mga mambabatas na nakakubra umano ng kickback sa mga flood control project. Idinetalye ni Alcantara ang pagbaba umano ng proyekto sa kanyang distrito ni Ako, Bicol Congressman Zaldico, na dating chairman ng Committee on Appropriations. Para sa iba pang detalye, nasa linya ng telepono si Mean Los Baños. Mean, pakikwento mo nga sa amin, paano daw ba yung sistema sa DPWH? Ulot, medyo mahaba-haba ito ang kwento ko sa iyo, pero idinetalye ni dating DPWH Bulacan official Henry Alcantara kung paano umano nagpababa ng bilyon-bilyong pisong proyekto si Congressman Zaldico sa Bulacan sa kanyang distrito. Ikinandaraan daw ito sa kanya at 25 hanggang 30% ang obligasyon sa mga proponent o mga mambabatas na nagpababa ng pondo sa flood control project. 2021 daw sila nagkakilala ni Zaldico at doon daw nagsimula ang pagbaba ng pondo sa First Engineering District na sakop ni Alcantara. Noong una, 20% lang daw ang cut ni Congressman po, pero kalauna naging 25% na. Hindi daw isang bagsakan at pagbibigay ng cut kay Ko. 10% pag naipasok ng insertion sa National Expenditure Program at ang 15% naman ibibigay pag napalabas na sa General Appropriations Act. Sa loob ng 4 na taon, Ruth, mula raw 2022 hanggang 2025, higit 4 na ang proyektong may halagang 35 billion pesos daw ang naipababa nito sa distrito ni Alcantara sa Bulacan. Grabe, ha? Pinakamalaki umano noong 2020 na kung saan umabot sa 14.1 billion pesos ang nailagak na pondo mula National Expenditure Program, BICAM at Program Appropriations. Ngayong taon, 7.38 billion pesos ang ibinabani ko. Kwento pa ni Alcantara, sa umano minsan ang naghahatid ng pera sa mambabatas. Minsan din daw, nakasama si Bryce Hernandez, ang assistant engineer niya. Dinala umano ang pera sa penthouse ng isang hotel sa BGC. Aabot daw sa 20 maletang may lamang 50 million pesos. At inihatid di umano kay Ko. Kinailangan pa raw ng hanggang 7 van para lang magawa ito. Nagpapapala daw ng pondo si Ko sa 2nd District ng Bulacan at Tarlac First District dahil lumunopo na ang nilalagay sa 1st District ng Bulacan. Para rin daw kay Ko ang litrato ng limpak-limpak na salapi sa mesa na dati nang ipinakita sa pagdinig. Ayan po, pakinggan natin yung pinaka-statement ni Alcantara. Grabe po itong mga pasabog ni Alcantara. Siguro, ewan ko lang. Kasi nga, nakukulangan ako. Sana, dinali man lang itong si Martin Tambaloslos. Pero naligtas Ang nadali dito, marami.
May Senator Jinggoy, Joel Villanueva, sama pa si Budots. Maraming nadagdag eh. O, pakinggan natin yung awit niya. Oh. Sa akin Yeah. pong sa akin pong boss na nabanggit po nung nakarang hearing Mhm. ng aming kasama Undersecretary Roberto Bernardo po. Una ko pong nakilala si Yusek Bernardo taong 1997. Kami po ay magkasama sa Los Baños po. Hanggang dumating po ang panahon na ako po ay na-appoint na district engineer sa Bulacan. Sa taong 2022, Teka lang. simula pong Ito, mas detalyado to. Oh. Umpisa talaga. una kong nakilala si Undersecretary Roberto Bernardo. Kasama kami sa Laguna. Na-promote siya ng nag-promote siya hanggang Undersecretary. Mhm. Si Yusek Bernardo ang tumulong sa akin para may talaga ako bilang district engineer sa Bulacan First DO noong 2019, panahon ng Secretary ng DPWH si Secretary Mark Villar. Nung panahon na yun, ang tanda ko po, Undersecretary for Operations sa Visayas, si Yusek Bernardo. Taong 2022, na magsimulang magbaba ng pondo sa aking DO, si Yusek Bernardo. Mhm. Kasunduan ay 25% para sa proponent. Ang proyekto ayon kay Yusek Bernardo, ang kabuuan ng mga proyektong naibaba ni Yusek Bernardo sa aking DO ay nagkakahalaga ng 350 million na sumusunod. Nandito po. Noong 2023, ang kabuuan ng mga proyekto na ibaba ni Yusek Bernardo sa aking DO ay halagang 710 million. Mhm. Mula sa halagang ito, 450 million ang pumasok sa NEP, 260 naman po ang sa GAA. Ang para sa proponent, 25% po, at may advance ito na 5 to 15 na kalimitang hinihingi ni Yusek Bernardo kapag ganap na ang NEP base sa pagdinig sa Kamera del Representante. Samantala ang pondong na BICAM ay may advance payment na 5 to 10 na kalimitang hinihingi matapos ang deliberation ng BICAM at ang balansa ay babayaran paglabas ng GAA. Ang detalye ng mga proyekto ay nandito po. Noong taong 2024, may kabuuang pondo na 3.3 billion, 150 sa NEP, 300 million sa GAA, 2.85 sa UA. Nung naipababa ni Yusek Bernardo sa aking DO, muling nagpatuloy ang 25% na bayad sa proponent ng mga proyekting ito na binibigay kay Yusek Bernardo. Tulad ng 2023, ang usapan ay mayroon ding advance payment, depende na lamang kung ito NEP o GAA. Kaya limitang inutusan ko ang aking driver na dalhin ang proponent kay Yusek Bernardo, minsan po sa parking ng Diamond Hotel. Ang detalye ng NEP 2024 ay may andito po nakasulat po. Ayon kay Yusek Bernardo, ang GAA insertions ng 2024 na magkakalaga ng 300 para po 300 million na para kay, sabi niya po sa akin, para kay Senator Bong Revilla na noon ay kumandidato bilang senador para sa 2025. Sinabihan ako ni Yusek Bernardo, Henry, kay Sedbong yan, baka gusto mo tumulong sa kanya. Dagdagan mo ang proponent ko na bahala. Sinabi ko kay Yusek Bernardo, sige po boss. Kaya po imbis na 25, naging 30 ang naging proponent. Doon po sa 3 project na nakalagay po dito. Ang project po ay construction of flood control structure along Angat River, Sipat Section Plaridel, construction of flood control structure along Angat River, Lumang Bayan, construction of flood control structure along Giginto River, Malis Section, Giginto. Ang total po ay 300 million po. Yun po ay ayon kay Yusek Bernardo. Mhm. Never ko pong nakakausap si Senator Bong Revilla. Never po. Makikita sa listahan mga proyektong galing sa UA 2024 na hindi lamang flood control ang mga proyekto, subalit ang proponent ay naglalaro sa 25 hanggang 30%. Noong taong 2025 ay may kabuuang halaga na 2.55 billion na ipababa ni Yusek Bernardo sa aking DO. Tulad ng mga nakaraang taon, ang proponent ay natiling 25% sa kabuuang halaga ng pondo na ibaba ni Yusek Bernardo sa aking DO. Ang detalye ng proyekto ay nandito po. Marami po ito.
Taong 2022, yun nga po, nabanggit ko kanina, humiling si Senator Joel Villanueva ng proyektong multipurpose building, kakalaga ng 1.5B. Sa halagang 1.5B ay 600 million lamang ang napagbigyan na pondo para sa multipurpose building. Hindi ito napagbigyan, kaya napilitan kaming gumawa ng paraan ni Yusek Bernardo. Hindi humingi ng partikular na proyekto o porsyento si Senator Joel, pero inutos ni Yusek Bernardo bigyan na lamang ng proyekto na may katumbas na 150 million na proponent. Dahil dito, nabigyan si Senator Joel ng proyektong Unprogram Operations noong 2023, nagkakalaga ng 600 million na pawang mga flood control ng mga proyekto at kung saan susumahin na 25% ng proponent may halaga na 150 million. Hindi alam ni Senator Joel na flood control ang mga proyektong nailan sa kanya dahil ang aking pagkakalam ay ayaw po ni Senator Joel ang project na flood control. Ang halagang 150 million dila ko sa rest house sa Barangay Igulot, Bukay, Bulacan na iniiwan ko po sa tao niya na ang nagangalan lang pong Peng. Sinabi ko kay Peng na pakibigay na lang kay boss, tulong lamang yan para sa future na plano niya. Hindi po nila alam na doon galing yon sa flood control. Matapos po na hindi na po kami nagkausap. Okay, so balikan muna natin yung sinabi niya. So kay Bong Revilla, ang lumalabas sa kanyang affidavit, 90 million di umano ang natanggap na kickbacks galing sa flood control projects. O, pondo po ito nung 2024 campaign. Ako, yari tayo dyan. Tapos dito naman kay Senator Joel Villanueva, yung kickbacks naman na natanggap, ito po, sa affidavit 150 million. Pero hindi daw alam ni Senator Joel Villanueva na kung saan galing itong pirang ito. Unaware kung saan galing. It came from 600 million in flood control projects. So yung 150 million na kickbacks ay nanggagaling yun sa 600 million na flood control projects. Okay, yun po yung sinabi niya. Tuloy natin. Sa kay Senator Jinggoy naman po, sa pagkakatanda ko, nasa 2024 budget hearing kami sa Senado. Kasama ko si Yusek Bernardo. Sa pagitan ng alas 9 hanggang alas 10 ng gabi, habang kami naghihintay, tinanong ako ni Yusek Bernardo kung meron pa akong gustong lagyan at meron pang available na 355 si SJE. Ayon po kay Yusek Bernardo. Sabi ko po, boss, meron naman. Sagot ni Yusek Bernardo sa akin na ipasok ko agad sa kanyang listahan ng oras na yun. Agad-agad po akong nagpagawa ng listahan sa staff ko at sa loob ng 10 to 15 minutes, pinasa ko na po ang listahan kay Yusek Bernardo. Ito po ang listahan ng mga proyekto na banggit. Ito po ay puro pumping station po with floodgates. Ito po ay phase 3. Dahil kailangan na pong phase 1, phase 2. Ito po ay 7 project. Meron pong 360 million, isang 45, isang 50, dalawang 40 million na may kabuang 355. Ang proponent po nito ay 25% at binigay ko yung Yusek Bernardo kasama ang may iba pang proponent ng mga pondong binaba niya sa akin para sa taong 2025. Wala po akong direktang transaksyon o direktang pakipag-ugnayan kay Senator Jinggoy. Pangapat, Congressman Elsaldi ko. Bago kay Saldico, so linawin natin. So ngayon, ang akusasyon niya naman kay Jinggoy, yung 355 million, no? At nabuisit na nga po si Senator Jinggoy dito, i-deny na po niya dito, 25% daw yung kickbacks dito. Antindi, no? 25% sa 355 million. Engineer Henry Alcantara claims former Undersecretary Robert ordered him to identify projects to accommodate 355 million. Alleged inserted by Jinggoy Estrada. Paano ako po nagtataka paano nagkaroon ng insertion ang mga senador. Kasi pag sinasabi mo po insertion, malamang diyan ginagawa diyan sa BICAM. So ang makapagpagawa lang po ng insertion dito ay yung miyembro ng BICAM. At ang matinding insertion ay yung mga kongresista na miyembro ng
ng small committee. Yung small committee talaga makapangyarihan, di ba? Binisto na po yan ni Toby Chanco. Pero ito nadali yung 3 senador. Anong meron sa kwentong ito? Yung nga, tuloy, oh. Noong August 20 o September 2021, nagkakilala kami ni Congressman Saldico Mhm. sa isang pagtitipon meeting sa Shangri-La, Bonifacio. Doon ay napag-usapan namin ang plano ni Kong Saldi na sumubok na magbaba ng pondo papunta sa aking distrito para sa iba't ibang proyekto. Mhm. Pagkalipas ng higit kumulang na 1 buwan mula sa aming unang pagkikita, ako ay nagpasa sa kanyang listahan ng mga proyekto na may kaugnayan sa flood control at ang mga proyektong ito ay lumabas sa General Appropriations Act of 2022 na nagkakahalaga ng, andito po, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 na proyekto po ito. At ang pagkakatanda ko po ito ay 519 million, ang una po. Mhm. Sa pagitan ng 4 na taon, mula 2022 hanggang 2025, naging tagapagtaguyod si Kong Saldi ng mga proyekto sa Bulacan First. May higit kumulang 426 na proyekto. Ang kabuang halaga ng proyekto na ito, ayon po sa nalakap kong record, ay hindi bababa sa 35 billion, 24 million pesos. Million or billion? Billion, Your Honor. Nandito po yung summary. Pwede ko pong state, Your Honor. Mhm. Go ahead. Sa taong 2022, yun po yung una, bycam lang po ito ayon sa record ko. 519 million. Sa 2023, 5 billion 790 sa NEP, Mhm. 3 billion 250 sa bycam, at 3 billion 890 sa UA. 2024, 5.8 billion sa NEP, sa bycam 5.084, sa UA 3.306. Sa 2024, nagkakalaga po ng total na 14 billion 190. Sa 2023, 12 billion. Sa 2022, 519. Noong pong 2025, ay 7 billion 385 na lang po sa NEP. Wala na pong kasunod. Bumaba. Sa bawat proyekto, Okay, stop muna tayo dun. Ipakita natin yung figures, yung sinabi ni Alcantara para meron tayong guide tayo. O ito po yun, breakdown po ng ng News 5. Tingnan nyo po, simula po 2022, naglimas na ng kaba ng bayan itong si Saldico. So kapangyarihan na yung talagang, sila na yung may makapangyarihan. So malamang, no? To 2022, 519 million, 6 na flood control projects. Ito po yun, Para makita po natin, 2023, 570 million under the National Expenditure Program. Maninagin po ninyo, pag napansin nyo po yung numero, 2023, grabe ang lalaki na. Meron pang 3.25 billion pesos sa BICAM daw yan. Ayan, Tapos, meron pang 3.89 billion under an program. Hindi. Noong 2024, 524 million. Tapos may 5.84 billion sa BICAM. Sa NIP, yung 524 million. Tapos 3.3 billion sa Ayan. Tapos nahiya na po pagdating ng 2025 po 7 billion sa NIP. Basta sabi po dito, di ba 35 billion lahat ang pera pundo na nakuha ni Saldico. Ganong katindi si Saldico. Grabe. Limas na limas. Tuloy. ito na pinapasok ng Kong Saldi, meron akong binigay na obligasyon sa kanya para sa pondo base sa aming kasunduan. Mhm. Noong 2022, ang kaniyang hinihingi na budget na sa bawat proyekto ay 20% lamang po. Mhm. Noong 2022. 20% lang. Kung makikita niyo po, 2022. Your Honor, sasabihin ko na rin po ito, na yung larawan po ng nandun po sa, kasama po ako, Mhm. nakatayo, yung opisina, yun po yung 20% po na 2022 inaayos po namin doon sa litrato po. Okay, ito po yung larawan, yung sa mesa. Ayan. Saldico. Nimal ka. Bumalik ka na. Ayan po, lahat yan pala kay Saldico. Yung 20%, yan yung 20%.
Inuwi, nakagalit, no? Kung totoo pa lang yung barang, binarang na natin tong si Saldico kasama si Tambaluslo Singiwim. Ayan po yung sinabi niya pong pira. Okay, tuloy. Subalit nung taong 2023 hanggang 2025, ay tumaas ng porsyento ng 25% po. 25% na. Ang pag-abot ng porsyento para kay Kong Saldi sa bawat proyekto ay kadalasang hindi isang baksakan. Ito rin ay nakadepende kung paano na ipasok o na-insert. Kapag ang proyekto ay napasok sa NEP, ang unang 10% ay agarang binibigay ko kay Kong Saldi. Habang ang balanse na 15% ay paglabas na po ng GAA within 1 to 2 months. Iniipon ko muna po yan bago po ipadala sa kanya. Kapag ang proyekto naman ay naipasok ng Kong Saldi sa BICAM, ang unang 10% ay binabayad sa kanya matapos lumabas ang GAA at ang balancing 15% ay binibigay makalipas ng 2 buwan mula nang maaprubahan ng GAA. Pero kapag proyekto ay naipasok gamit ang UA, ang 25% ay agarang iniipon ko pat ibinibigay kay Kong Saldi. Ang pambayad para kay Kong Saldi ay nanggaling sa mga advances mula sa kontratista pero hindi na alam ng mga kontratista kung para kanino ang advance na yon. So, ibig sabihin, yung pera na yan, galing sa mga kontraktor talaga, no? Kinukuha niya. So, lumalabas, ito ay bagman ni Saldico at dinideliver na lang yung porsyento ni Saldico. Nung una, 20% lang ang buwang, no? Tapos, biglang tumaas, nagiging 25%. Grabe, ang tindi ng mga buhaya. Tuloy, Ang pera na nakalaan para kay Kong Saldi dinadala sa akin. Ako naman po dadala o naghahatid na hinihingi porsyento ng Kong Saldi sa iba't ibang tao niya. Hindi ko po siya na-meet during pagdadala. Ang tao niya po ay may alias lang Paul at Mark. Dahil sila po yung nag-message po sa akin through Viber, disappearing message po yun, na doon ko po dadalhin. May isa o 2 beses na dinala ko sa parking lot ng Shangri-La Hotel, Bonifacio Global City. Porsyento ni Kong Saldi. Paminsan-minsan man, inahatid ko ito sa kanyang bahay sa Ladybug Street, Valle Verde 6, Pasig City. Mula Ortigas po, kakaliwa ka stoplight, may gate kakanan, kakaliwa kakanan. Makikita na po yung bahay. Pucha. Minsan po, inuutos ko lang po. Minsan po, ako po ang nagbababa. May tao lang pong tatanggap. Tapos po, iiwalan ko na po. Dinagdag ko na dahil lumulobo ang pondo ng Bulacan, usapan namin Kong Saldi na kung meron akong pwedeng mapagbabaan sa iba't ibang district engineering office. Nang dahil dito, nung 2020 hanggang 2025, nagbaba si Kong Saldi sa sumusunod. Bulacan 2nd, 573 million. Tarlac 1st, 2023, 1.350. 2024, sa UA, 1.650. Tarlac 2nd, 925. Tapos 2024, 1.025 billion. Pampanga, sa 2023, 1.125 billion. 2024, 75 million lang po. Wala pong alam yung mga tao doon na DE. Ako lang po ang kausap nila. Hindi po alam nila yun ay kay Kong Saldi dahil ako lang po, hindi ko po pwedeng sabihin kung saan nanggagaling. Ito po, ang mga iba naman pong nagbababa ay nakilala ko ang kumpanyang Partstar. Ngunit kahit pamilyar ako sa Partstar, hindi ko kilala ang may-ari nito. Naging tauhan ng Partstar ang kilala ko na MK. Na-meet ko po siya sa district. Meron po siyang project na isang tulay na inabutan ko before. Sa pagkakalam ko, si MK ay anak ng may-ari ng Partstar. Nagkaroon ng pagkakataon ng 2020 na lumapit sa akin si MK na Partstar na nakiusap na humingi ng listahan para sa flood control. Ayon kay plano raw nilang lakarin ng pondo para sa mga flood control projects. Ako'y nagbigay sa kanyang listahan at nalumabas naman po ito sa GAA at UA. Kinaklaro ko na wala akong alam o personal knowledge kung paano nakuha ng Partstar ang pondo at kung sino ang kausap nila para masiguro ang pagkuha ng pondo. Hindi po ako knowledgeable doon. Basta nagbibigay lang po ako ng listahan. Ang proyektong igilawad na Partstar ay pinunduan mula sa National Expenditure Program at papondong itinakda ng Bicameral Conference. Ayon po sa record. Ito pa po, meron pong 2022,
si Commissioner Mario Lipana po ay nanghingi rin po sa akin ng listahan. Taong 2023, nakapagbaba po siya sa UA ng 500 million. 2024, 400 million. 2025, 500 million. Wala akong personal knowledge kung paano nila nakuha ang pondo at kung sino kausap lang. Ang listahan ng mga proyektong naipasok ni Com Lipana ay nakalakip sa sinumpang salaysay sa annex po. Nandito po lahat yung detalye. Nung nabanggit po nung nakaraang hearing, former Congressman Mitch Kaayon, noong taong 2021, nakilala ko si isang pagtitipon, hindi ko na po matandaan, alam ko po birthday, na noon ay Yusek pa po ang pagkakatanda ko. Dito ay nakapag-usap kami at tinanong niya kung pwede siya magpababa ng pondo sa aking DO. At sinagot ko naman na opo, pwede po. Noong taong 2022, nakapagbaba ng halagang 411 million sa GAA si Yusek Mitch na may usapan kami na may gastos na 10% lang po. Hindi niya po pinakailaman yon. Sabi niya, bahala ka na. Kung sino man ang mananalo at contractor niyan. Noong ika-4 na pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee hearing, may dalawang larawan na pinakita ang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, Senator Pampilo Lacson, kay Engineer Bryce Hernandez. Isang larawan sa isang lamesa na puno ng pera at doon ay makikita ang aking presensya na kung saan ay nakasuot ng blue na shirt at ito ay sa conference room ng lumang opisina namin. Para po sa kalaman, lahat po ng pera na yon ay para sa BICAM ni Kong Saldi. 519 million na may 20% proponent noong 2022. Ito po ay galing sa iba't ibang mga kontraktor na nakuha ng mga proyektong naipababa ni Congressman Saldi. Ang pangalawang larawan naman po ng pera na nakasalansan sa isang bilyaran ay para sa proponent ng 2023 na 5.79 billion na dadalhin namin kay Kong Saldi na sa aking pagkaalala ay nagkakalaga ng 579 bilang 10% advance payment. So, kung paniwalaan natin lahat ng kanyang sinasabi, yung pera na nakikita sa misa sa bilyaran, lahat yun ay kay Saldico. Ayan, ito yung sa bilyaran, grabe ang daming pera. Lahat ay kay Saldico, dinideliver ho nila. So ngayon, hindi ako kumbinsido masyado, no? Na 100% yung mga sinasabi niya ay totoo. Nakulangan ako dyan eh. Bakit wala si Martin Romualdez dyan? Bakit hindi nabanggit? Bakit si Saldico lamang ang talagang binaon nila dyan? At may siningit pa na yung Mitch Kahayon, dating kongresista, dating Yusek, na hindi rin naman nakialam sa kickbacks. Yung 10% ayon sa kanyang testimonya, hindi pinakialaman ni Mitch Kahayon at bahala na kayo dyan. Yusek, so panahon to ni Tatay Digong itong si Mitch Kahayon, pero hindi siya kumuha ng kickbacks. So yung kumuha din si Alcantara. Ito yung parang, ano bang purpose ni Mitch Kahayon? Kung hindi naman yan kumuha ng kickbacks, bakit mo isinama mo pa sa affidavit mo, isiningit mo pa sa dulo? Bakit ayaw mo na lang mag-focus dito kay Saldico? Na talagang sinabi mo naman na yung pera na yan, lahat kay Saldico, so gusto mo talagang hatakin at may sisi sa Duterte admin. Alam mo naman, nandyan si Boyeng, kita mo si Boyeng habang nagsasalita si Alcantara. Ginaguide si Alcantara sa kanyang sinusumpaang salaysay. At dito si Joel Villanueva, damay. Jingo Estrada, damay. Bong Revilla, damay pa buha. Malaki yata ang galit ni Boyeng sa mga rebelya. Gusto yata ng Remulla, maagaw yung kaharian ng mga rebelya dyan sa Cavite. So, si Roberto Bernardo, yung Yusek ng DPWH. So, ngayon, ang interesting lang sa kanyang mga sinasabi, sa kanyang affidavit, ay itong kay Saldico na bilyunis yan ang pera, ang dami niyang pera.
Sinabi niya na talaga na lahat yan kay Saldico. Yun yung interesting part dyan. Mukhang dito ako maniniwala. Pero yung iba, 50-50 ako dito. Di naman yan perfecto yung buang na yan. Sinungaling nga yan, kawatan nga yan eh. Kaya mahirap paniwalaan din. Yung iba niyang sinasabi. Ganun naman talaga. May dagdag bawas yan. Hindi naman yan perfecto yung bugok na yan. Yung okay sa akin itong kay Saldico na talagang binaonho nila ng todo. Mantakin mo yung 35 billion pesos lahat nakuha yan ni Saldico. Daming pera nun. Ay, yung pera na yan, lahat dinideliver kay Saldico. Lumalabas nga si Alcantara bagman. Tapos yung isa, si Bryce Hernandez, assistant lang talaga. Yun yung lumalabas dyan. Kasi si Bryce Hernandez, kasama rin sa pagde-deliver ng pera. Siguro, okay na rin para sa akin na ikinanta si Saldico. Pero nakulangan nga tayo dahil lumalabas, nililihis, nililinis. Ito naman si Martin Romualdez ng Senate Blue Ribbon Committee. Ewan ko ba? Bakit takot na takot yung Blue Ribbon Committee ni Senator Lacson at ni Tuta Soto na mabanggit itong si Martin Romualdez? Ano bang meron dyan sa animal na buayang yan? Kasi pag susumahin mo, wala talagang Saldico kung walang Martin Romualdez. Alala nyo, may video tayo dito pinipli. Ang sabi ni Saldico, ang mga kakaibigan daw niya, si Manix, no? Ayan, Suarez, at sino pa ba yun? Si Martin Romualdez. Araw-araw daw sila nagpaplano para sa bayan. Putang ina pala, araw-araw kayo nagpaplano, araw-araw pa kayo nagpaplano para nakawin ang kaba ng bayan. Yun yung pinagplanuhan ninyo. Kulang yung testimonya niya, pero nag-apply na po ito sa ang tawag dyan sa Witness Protection Program. Niluluto na ni Buying. So alam na natin ang ending nito. Ang magiging collateral damage, sacrificial lamb ng gobyernong nakangiwi ang panga, si Saldico. O kasi ito, sinigundahan niya ni Bryce Hernandez. Talagang binaon talaga nila si Saldico dito. Ito. Meet mo na si Ginoong Saldico. Si Congressman Saldico. Saan mo na-meet? Nakita ko po. Nakita ko po siya. Saan mo nakita? Doon po sa may sa Shangri-La. Bakit mo siya nakita? Magkakausap po siya ni boss. So kasama ka ni Engineer Alcantara nung kausap ni Congressman Saldico si Engineer Alcantara. Opo, pero naka-distance po ako. Hindi po yung kausap po. Hindi po kayo kausap. Opo. Usap lang po yun. Wala po kayong dineliver na pera or what? Nag-deliver din po kami ng pera pero hindi po directly kay sa kanya. Bali yun nga pong Sinong kanya po? Sinong kanya? hindi po namin directly nakita si Kong Saldi. Okay. Ang Tingnan mo ha. Dito pa lang makikita mo na scripted Again hindi naman ako nag-ano dito kay Saldico, nagkakampi, putang ina, gusto ko nga na yung mabita yung animal na yun Kaso nga lang inconsistent, no? Yung sinabi ni Bryce Hernandez. Yung una, sabi niya, sumama siya kay Alcantara. Nakita daw niya si Saldico at si Alcantara nag-uusap. So ngayon naman, sasabihin niya, hindi daw nila nakita si Saldico. Buang talaga, no? Wala, labo-labo. Putang ina, Buying, ayusin mo yung script mo. Tingnan mo, tuloy ang pinakausap po sa amin yung tao niya pong pangalan ni Paul. Okay. So a certain Paul. So doon nagtatama sila yung pangalang Paul, yun yung kausap daw. So yun din naman yung sabi ni Alcantara. Yan, tumatama sila dyan. Na yung dinedelibera ni Alcantara ay yung pangalang Paul, mga assistant ni Saldico. Ayan. Doon tumatama silang dalawa. Tuloy Na tao ni Kong Saldi. Opo, Your Honor. Ang inabutan nyo ng pera. Opo. Sa pagkakaalala, alam mo, magkanong pera yung inabot mo doon sa tao ni Kong Saldi na si Paul?
Maraming maleta po ng pera yon, Your Honor. Tingin ko po, billion po yun. Bilyon. Opo. Saan nyo sinaka yung bilyon? Sa mga van po, kung di po ako nagkamali, mga 6 o 7 van po yung gamit namin nun. Pitong Dami van. pera, oh. Bakit? Ilang maleta ba yung ilang bilyon na yon? Ang laman po ng isang maleta, nasa 50 million po. So, ilang maleta lahat-lahat yun? Estimate mo at pagkatanda mo. Mahigit po sa 20 maleta, Your Honor. At 50 million. Opo, Your Honor. So, mga 1 billion po yun. Tama po ba? Opo, Your Honor. Saan po diniliver ito? Yun nga po sa meron nung una po, doon po sa basement po ng Shangri-La. Shangri-La Hotel? Opo. Saan Shangri-La po? Dalawa po. Sa, Tatlo po Shangri-La ito. sa BGC po. Sa BGC, sa basement. Dito tumatama sila ni Alcantara na nagkunang deliver doon sa BGC sa basement. Sinabi rin sa affidavit. Tumama dito. Opo. So, paano? May kotse ba tumapat sa van ninyo? May mga van to van? Wala po sir, kumbaga diretso po siya sa elevator, paakyat po doon sa penthouse. Kinarga po ninyo sa penthouse. Sa Kaninong- pinakataas po, actually yung isang kasama po namin na si Engineer Paul, nakarating po siya mismo doon sa loob nung Penthouse. doon sa taas. So, yung 20 maleta na yon ay sa penthouse ninyo i-deliver sa Shangri-La. Yes po. Pero, Alright. bukod Now- po sa Shangri-La, nagdadala rin po kami sa Valle Verde. Valle Verde din mo, bahay din. Ayan, tumama din sila dyan sa sinabi ni Alcantara, Valle Verde. Ang daming bahay ni Saldico, no? Din po ito ni Congressman Saldico. Kagaya nga po nung sinasabi ni Boss Henry kanina, nung unang po, hindi po ako nagkakamali, unang 2 taon sa Shangri-La po. Nung mga sumunod na taon, puro sa Valle Verde, 6 na po. Puta, bagsak ka dito, Saldico. Wala na, durog na dito si Saldico, tumutugma. So, meron lang konting, siguro, hindi lang naintindihan ni Bryce Hernandez yun. So, maliwanag po ha, yung Senate Blue Ribbon Committee, talagang tinatamaan na nila dito si Saldico. Kaso nga lang, ang nakakainis, yung pangalan ni Martin Romualdez ay hindi nabanggit-banggit. Ganito karami po yung perang dineliver kay Saldico. Ayan, oh. 7 ban po. 7 ban na merong 20 malita. So, 50 million ang sakay ng 7 ban. So, a total ng 1 billion. Ganun po katindi. Grabe daming pera ni Saldico. Hindi niya pera yan, putang ina, animal. O, pera ng bayan yan eh. Pera ng bayan niya na hinayaan lamang ni Bongbong Marcos. Nakakatulog pa kaya dito si Bongbong Marcos? Ako po'y nagtatanong lang. Putang ina, bilyones kinukulimbat ng kanilang kaalyado, ng kaibigan, ng pinsan niya at kaibigan din ho nila. May gana pa kayang kumain yung mga hayupak na to? Halimaw sa pira eh. 1 bilyon hinahatid. 7 ban. Ito yung hindi nila sinisigaw sa rally. Mga pinklawan-dilawan. Panagutin si Saldico, panagutin si Romualdez, panagutin si Bongbong Marcos. Ganito. Alam nyo, para sa akin, napabuti rin ho ito na itong si Saldico pinuruhan na diyan sa Blue Ribbon Committee. Kinanta na. Talagang baon na siya dito. Kumbaga, wala na siyang mapuntahan. Kundi magtago na lang. Magtago na lang saan man panig ng mundo ni Mal hanggat sa maubos ang pera mo na ninakaw mo sa mga Pilipino. Kung ang si Saldico may konsensya, kasi alam naman na natin ang direksyon natin dito, ang direksyon nila dito ay magiging collateral damage si Saldico. Sacrificial lamb si Saldico. So, lahat ipahid kay Saldico at alam natin kung sinong niligtas nila dito. Si Martin Romualdez at si Bongbong Marcos. Yan ang maliwanag dyan.
Kung ako naman saldi ko, manabla na lang ako. Uuwi ako ng Pilipinas, kakantaho ako. Ikanta ko si Martin Romualdez, ikanta ko si Bongbong Marcos. Kasi ito nagkalaglagan na talaga. Talagang ang direksyon ng gobyernong Marcos, si Saldico talaga yung ipakulong. Si Saldico talaga ang kakasuhan ng todo. Diyan talaga yung direksyon niyan. Ang problema, hindi man yan. Hindi man lang siya. May Martin Romualdez, may Bongbong Marcos pa. Bakit hindi mabanggit si Bongbong Marcos dyan? At bakit hindi mabanggit dyan si Romualdez? Anong meron? Kahit si Martin Romualdez na lang sana. At Saldico, nandun yung koneksyon ng dalawa. Bakit yung Senate Blue Ribbon Committee, hindi po ninyo kaya i-link itong pangalan ni Romualdez at ni Saldico ang maliwanag po sa sikat ng araw? Si Romualdez yung Speaker of the House. Alam yan ni Romualdez ang lahat ng kagaguhan na yan. Napaka-imposible ho. Hindi alam ni Martin kasama si Bongbong Marcos dito. Kailangan managot ang mga bugok. O tingnan mo ha. Ayan, si Buying bumalik dyan. Mga hapon na. Kasi yung mga assets daw ipi-freeze na po. O narito po, pakinggan natin si Bunying. Before I recognize the Senate President, Secretary Remulla, you are gone for 4 hours, ano? Are you at liberty to share with this committee kung ano yung nangyari for the past 4 hours? Thank you. So we had the NBI come over, the AMLC, and of course the NPS is housed in the DOJ compound. So we met in room 206 over the affidavit of Mr. Alcantara, and he was there present to answer questions. And we determined that the NBI would be investigating it. And on the outset, they recommended the filing of charges already. So we treated this already as a complaint with the NBI as the endorsing agency. And at the same time, we contacted the AMLC and told them we gave them a digital file of this. Somebody was present already, but there's the same. We gave a digital file to the AMLC, and they already started acting on this because it is already a filed complaint with the Department of Justice. So given that, I believe that freeze orders have been issued already by the AMLC over the bank accounts of many Against people. how many persons and who are they? Sir, the recommendation of the NBI for prosecution, and probably this is what AMLAC followed, or as follows: for Mr. Alcantara, for Joel Villanueva, Senator Joel Villanueva, Senator Jinggoy Ejercito Estrada, Congressman Ko, Elizalde Ko, former Undersecretary Roberto Bernardo, and former Congresswoman Mitch Kahayon. And the crimes committed were all specified in the sheet given by the NBI to us. So far, these are the persons, but we are still looking at the case of Commissioner Lipana and his spouse, who was a contractor, since it was already touched upon by Engineer Alcantara, and we're working on that now, sir. Putya yung Mitch Kahayon, siningit lang yun. Kung titingnan mo yung affidavit ni Alcantara, napakinggan nyo, hindi kumuha ng kickbacks itong si Mitch Kahayon, yung 10% bahala na kayo dyan. Kayo na yan. Kumbaga, hindi talaga siya tumanggap. Pero sinama, anong basihan? Gagi talaga si Buying eh. Mukhang na personal na po itong na personal na nila si Joel Villanueva, si Jinggoy Estrada, at si Bong Revilla. Classmate talaga tong dalawa, no? Si Jinggoy at saka si Bong Revilla. Di ba sa Napolis? Dawit din sila eh. Nakalaya lang. O ito na naman ngayon, classmate, patay tayo dyan. Kaya galit na galit dyan si Jinggoy Estrada. O ito, pakinggan natin. Galit siya kay Kiko Matching dyan eh. Rumble din sila kagahapon, no?
This is just a manifestation, Mr. President. I am not availing of the privilege hour. Mr. President, I cannot, in good conscience, let the remarks made earlier by our colleague, Senator Francis Pangilinan, during the Blue Ribbon Committee pass without rebuttal. His comments, while not naming us directly, were laced with insinuations, clearly aimed at me and former Senator Bong Revilla and the legal ordeals I have already faced. With due respect, such statements are not only unfair, they are malicious and utterly uncalled for. Mr. President, let me put on record. Hinarap ko po ang mga kasong isinampa sa akin. Dumaan ako sa mahabang panahon ng paglilitis, pagkakakulong, at pati na ang mabigat na stigma na idinulot nito. Hindi lamang sa akin, kundi maging sa mga miyembro ng aking pamilya na taon ding nagtiis ng pangungutya, pangmamaliit, at panghusga. Sa huli, napatunayan na walang sapat na batayan ang mga ipinukol sa akin na mga akusasyon. Hindi ko kailanman nanaisin na pagdaanan nito ng sino man sa aking mga kasamahan dito ngayon. Mr. President, the courts have spoken with finality. To cast doubt on these decisions is not only an insult to me personally, but a dangerous affront to the judiciary. It undermines the very foundation of our justice system and erodes public trust in due process. Ginoong Pangulo, hindi ako tutol sa sinasagawang pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Ngunit, hindi ko pahihintulutan na ang kasalukuyang issue ay gamitin upang idikit muli sa akin ang mga maling paratang at sadyang impluwensyahan ang opinyon ng publiko. Ang mga kasong may kinalaman sa PDAF ay naresolba na ng korte matapos ang masusing proseso ng batas. To insinuate otherwise is nothing less than an attempt to rewrite history and to malign the integrity of the judicial process. I urge my colleagues to exercise prudence, fairness, and much of all, respect. I too deserve to be heard and to defend myself, whether in this august chamber or before any court of law. I am more than ready to dismantle the baseless lies being peddled in the Blue Ribbon Committee, come hell or high water. And I will not allow discredited narratives to be weaponized for political grandstanding. I will not allow my honor, hard-earned and vindicated by the courts, to be sullied by careless remarks. And I hope the committee, the Blue Ribbon Committee, will expunge from the record such malicious and unwarranted remarks that serve no purpose but to malign and mislead. Thank you, Mr. President. Ako nakuha ko yung punto dyan ni Senator Jinggoy Estrada. Parang ganito lang. Nangyari na yan sa akin eh. Bakit ko pa uulitin? Natuto na ako. Bakit ko pa gawin? Parang ganun lang yung punto dyan. Ang sinabi niya dyan, nagagamit lang talaga. Parang gusto niyang palawasin, sinisiraan lang talaga siya. So anyway, sumagot po dyan si ito ang dagat, wow dagat. Ayan, no? Thank you, Senator Sharon. Majority Leader. Senator Francis Pangilinan is recognized. Thank you, Mr. President. Just a very quick manifestation. For the record, there was no intention of maligning any individual. In the manifestation we said earlier during the committee hearing of the Blue Ribbon Committee, wala pong personalan, gaya ng nabanggit ng butihing senador, wala po tayong pinangalanan. Humihingi tayo ng unawa.
Dahil bago pa nung hearing na yon, tayo po ay humurap sa judiciary. At doon din na tinalakay at pinag-usapan ang problema ng conviction rates, particular ng Sandigan Bayan. 47% ang conviction rates ng Sandigan Bayan. Ibig sabihin, sa bawat dalawang kaso, isa absuelto. That was the context, Mr. President, of our manifestation earlier. There was no intention of maligning any senator with that manifestation. For the record, Mr. President, and again, humihingi tayo ng unawa kay Senator Jinggoy Estrada. Wala pong personalan yung ating earlier manifestation. I hope he will understand. Thank you, Senator Francis Pangilinan. Mr. President, yes, you may respond. Ang sabi po ni Senator Pangilinan, wala ho siyang binanggit na pangalan. Pero napaka-obvious naman po ang kanyang sinabi kanina dun sa Blue Ribbon Committee. Ang sabi niya, if I may quote, well, if I may, kung maaari ko siguro ikomento, siguro kung yung Napoles cases ay nauwi doon, halip na absuelto ay kulong. Baka hindi na nangyari itong mas malaking prakot. Those were the words of Senator Kiko Pangilinan. Sino ba ang pinatatamaan niya? Sino ba pinatatamaan mo? Di ba? It's very obvious that I was being alluded to. Remember, Mr. Senator Pangilinan, that I was acquitted by the court. Are you questioning the decision of the court acquitting this representation? You're a lawyer. I'm not. You shouldn't be talking that way. You are undermining the judicial process in our country. You being a member of the bar. Thank you, Mr. President. Ang sama ng tingin ni Jinggoy Estrada kay Kiko. Alam mo itong sila ni Kiko, Lacson, Soto, no, yung mga ganyan, mga galit sa mga Duterte. Pag nagpatama sila sa mga senador, pag sinagot sila, sasabihin wala kaming pinangalanan. Ang duduwag, no? Pag tinamaan, atras ang mga buang, eh. Hindi kagaya sa mga minority, talagang lumalaban sila. Kagaya nito, Senator Idol Robin Padilla. Talagang binira niya dito si Erwin Tulfo, sagutan sila. At nagbistulang tanga dito si Erwin Tulfo, eh. Ito, bilib ako kay Binoy. Mas matalino pa si Robin Padilla kaysa kanila. Hinggan natin, no? Also make a manifestation, Mr. President. Senator Padilla is recognized. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo at sa ating pinunong mayorya. Ginoong Tagapangulo, mga kasamahan, nais ko lamang pong magpahayag ng saloobin hinggil po sa ilang mga pahayag sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee kaninang umaga. Nalubhang nakakabahala po. Na tila nagpaparating na maari nating isang tabi ang umiiral na batas upang magbigay daan sa ikasisiya ng taong bayan. Bagamat lubos ko pong nauunawaan ang pangingibabaw ng kalooban ng taong bayan, meron po tayong mga demokratikong mekanismo upang isakatuparan ito. Isipin natin ang posibleng maging epekto nito sa ating mga komunidad, lalo na po sa mga lugar na matagal na pong pinagsisikapan, itaguyod ang kapayapaan at kaayusan. Correct. Halimbawa na lang po sa Mindanao. Patuloy po tayo na nagpapaalala sa ating mga kababayan doon na sumunod sa batas. Correct. Na ang batas ay para sa lahat. Ang batas ay hindi hadlang sa kalayaan. Ito ang saligan ng isang sibilisado at maayos na lipunan. Ito ang nagbibigay sa atin ng proteksyon, nagtatakda ng ating mga karapatan, at ang nagpapanatili ng kapayapaan. Bilang mga mambabatas, tayo po ang dapat na unang tagapagtanggol ng batas. Correct. Hindi ang unang lilihis. Hindi din natin dapat ipagsapalaran ang tiwala ng mamamayan sa ating mga institusyon at makibahagi sa pagpapalabo sa hangganan na tama at maling gawi sa tuwing may matinding suliranin na sumusubok sa ating diwa bilang isang nasyon.
Kaya buong puso po akong nakikiusap, nananawagan sa mga opisyal ng pamahalaan at sa mga kasama po sa kapulungang ito. Hindi po pare-pareho ang sitwasyon natin. Hindi po pareho ang Luzon sa Visayas sa Mindanao. Meron po mga katulad natin na umiikot sa mga liblib na lugar at nagpapakilala po ng batas na dapat sundin. Napakalulungkot po kung ganito ang ating pagbibitaw ng mga salita na we can bend the law. Ipakita po natin na ang kalooban ng taong bayan ay maaaring maisakatuparan ng alinsunod sa balangkas na makaturungang pag-iiral ng batas. Yun lamang po. Maraming salamat po. Thank you. Putangin na, yung tuplok, nandun sa likod, sasagot daw siya. Gago. Kahit anong sagot mo yan, mali kang buang ka. Senator Padilla. Senator Erwin Tulfo is recognized. Mr. President, the distinguished colleagues, just want to make a point of manifestation. I was the one who said this morning that sometimes we have to bend law. We don't have to. The point is, there's a Latin word that says, vox populi, vox Dei. The voice of the people is the voice of God. Let me ask you, Mr. President, is our law higher than the voice of God? Is our law higher than the voice of the people? Mr. President, the law is supposed to protect the people. What we are asking, Mr. President, Gago, binigyan ka ng kodigo. Kung tayo na kahit anong nigar mo yan, wala ka, bubo ka. is the return the value of good faith. I understand, Mr. President, what the gentleman from Pampanga this morning was saying, that it is not a requisite to return the money na kinuha po ng mga kontraktor, ng mga kumita po sa flood control project, Mr. President. Tama po yun, hindi po. At meron pong prosesong sinusunod tayo na kailangan sundin. Pag gumulong na yung batas, hayaan ng korte ang magsabi, Mr. President, tens of thousands of people went out last Sunday. Narinig ko po, hindi ko po alam kung yung makasama natin narinig. Narinig ko po yung sigaw ng taong bayan. Ibalik ang pera namin. Malinaw po. And I was asked by a reporter, by an interview, your comment. I said the message is loud and clear, Mr. President. Ayusin natin sa gobyerno ang ating mga trabaho. Iwasan po mahulog sa korupsyon. The people are demanding that these people, contractors, DPWH officials, including politicians who made wealth, kumita po sa flood control na kung maaari isoli nila ang kanilang ninakaw sa bayan. Nagmistulang tanga siya dyan. Sige nga, tuloy natin konti yung bugok na to. Konti lang, konti And I think that is the right thing to do. Ang problema kasi, Mr. President, kung susundin natin ang batas, Patay alam tayo naman dyan. po natin, ang pagdinig sa ating bayan ay buwan at taon ang inaabot. Nako. Baka pagdating po sa dulo, wala na pong makuha ang gobyerno sa mga taong ito. My only point, Mr. President, is the people were asking, the people are demanding. Isole yung pera na ninakaw sa kanila. Meron po tayong batas. True enough, Mr. President, I don't disagree. There is a process. May proseso, tama din po. Paano naman po yung sigaw ng taong bayan? How can we pacify the clamor, the anger of the population, Mr. President? I have no answer. My only answer, Mr. President, is isoli po ninyo ang inyong ninakaw. No ifs and buts.
Ang sinasabi lang po ng DOJ, kakausapin po nila ang mga taong ito kung pwede isoli. Wala naman pong sinabi ang DOJ. Ito ang batas, bawal pong kailangan ninyong isoli yan. The DOJ, the Secretary himself said, they will ask, but they will not force them. Depende, mas mabuti raw kung kusang loob nilang isurrender yung pera, Mr. President. Wala naman pong nagbabawal sa batas na magbalik ng ninakaw. There's no such thing. And alam ko pong meron tayong process, we have procedures. But my only point is, Mr. President, whether I'm right or wrong, I stand to the wishes of the public, of the Filipino people, ibalik ang perang ninakaw sa kanila. Period, Mr. President. Thank you, Mr. President. Siya na yung pinakabubong senador. Erwin, ang ingay mo, putang ina, parang lata ka lang eh. Ang ingay, walang laman. Mas maganda pa siguro tumahimik ka na lang. Kagaya kay Lito Lapid, tahimik lang ni Lito Lapid, walang mali eh. Wala ring tama. Grabe no, ito na yung pinakabubong mambabatas sa lahat. Para bang gusto niya talagang sabihin, huwag tayong sumunod sa batas. So paano na lang, di walang silbi kayong mga mambabatas dyan. Kung ayaw nating sumunod sa batas, edi magsilayas kayo dyan, magsiresign kayo. Manawagan kayo sa mga sarili ninyo, wala naman tayong kwenta kasi hindi na natin sundin yung batas. Mag-resign tayo kasama mga kongresista kasi kayo yung mambabatas. Putang ina, nakakahiya ho eh. Mambabatas kang naturingan, sasabihin mo, babaliin mo yung batas, ang tanga mo. Kahit may kasalanan yung tao, sumunod ka rin sa batas. Kahit bilyon-bilyon or trilyon-trilyon yung ninakaw, may batas tayo, sundin mo yung batas. Kaya nga gumawa tayo ng batas eh. Yung pundasyon natin, yung haligi ng isang bansa ay batas, yung konstitusyon. Kung walang konstitusyon, animal, mga tanga tayo dito. Kaya ito, sinagot po ni Senator Ruben Padilla yan, oh. Thank you, Senator Erwin Tulfo. Senator Padilla is recognized. Opo. Ginoong Pangulo, napakaganda po ng mga punto na binitawan ng ating hinahangaan na si Senator Erwin Tulfo. Ngunit, alam niyo po, meron pong historical injustice na nangyari sa mga Bangsamoro. Kung ang usapin po natin ay sisingilin natin ang ilang bayan sa mga utang nito sa Bangsamoro at hindi natin padadaanin sa batas, eh para saan po yung farm law? Correct. Mapupunta na lang po kami sa gulo. Mapupunta na lang po ito sa paniningil na hindi. Kailangan magbayad. Kailangan ngayon na. Kailangan po dumaan tayo sa proseso. Ang atin pong saligang batas ay malinaw na nagsasabi na may due process. Kung argumento po natin, makikinig tayo sa sinasabing ngayon na. Teka muna po. Marami pong maliligaw. Katulad po ng mga kasama nating artista, halimbawa, sinasabi nila, kung ganyan, wag na tayo magbayad ng tax. Paano pong gagawin natin? Papayagan po ba natin na mga artista ngayon wag na magbayad ng tax dahil yun ang boses nila? Yun ang voice of God? Yun ang voice of the people? Ang gusto ng mga tao, lahat ng tao ngayon ayaw na magbayad ng tax. Dahil sa nangyayaring ito. Ang gusto ko lamang pong linawin, Ginoong Pangulo, tama po, naniniwala po ako na ang tao'y galit na. Dapat lang po silang magalit. Marami nang talagang ghost project. Ang dami na pong nangyayaring ito. Pero sana po, intindihin po natin din yung mga kababayan natin sa malalayong lugar na humahanap ng hustisya. Correct. Madami pong mga kababayan natin, katulad ng mga katutubo, na humihingi din po ng hustisya yan. Pero dinadaan po natin sa batas ang pagnanakaw sa kanilang mga lupain. Ang pagnanakaw sa mga mineral resources nila. Pero lagi natin sinasabi, may batas tayong dapat sundin. Paano kung isang araw gusto din nilang ng anarchy? Gusto din nilang magkagulo? Gusto din nilang lumusob sa Malacanang, pumunta ng Mindiola? Yun po yung mga bagay po na dapat po natin ding isipin. Ako po'y hindi kontra kahit kanino dito. Ako po'y number 1 supporter ng lahat nandito. Pero pagdating po sa usapin, na tayo'y magkakaroon na naman ng pag-aaklas. 20 taon na po ako sa Mindanao.
Alam po yan ng kapatid ko na si Senator Mig Subiri na umiikot dyan sa mga liblib na lugar para kumbinsin ng mga taong sumunod tayo sa batas. Yun lamang po, mga senador tayo. Gumagawa tayo ng batas. Ang batas kailangan sundin natin tayo mismo. Yun lamang po, wala naman akong gustong sabihin kundi yun lang. Maraming salamat po. Putsa, ang liwanag, sumunod tayo sa batas. Lalo na kayo mambabatas. Alam mo, Erwin Tulfo, ako sa'yo, nimal ka, mag-resign ka na lang. Wala kang kwentang mambabatas dahil binabali mo ang batas, in-encourage mo ang mga Pilipino, huwag sumunod sa batas. Eh kung kagaya sa amin, mga taga Mindanao, gusto namin mag-One Mindanao. Oh, di na kami susunod sa batas, gagawa kami ng sarili naming bansa. Okay ba sa atin yan? Ang tanga mo, Erwin Tulfo. Dapat sa'yo mag-resign ka. Hinihikayat mo ang mga Pilipino na baliin sa batas at huwag sumunod sa batas. Good luck na lang sa ating mga Pilipino sa mga ditong klaseng mga tulpok brothers na mga walang kwenta, ang iingay, parang lata, walang laman ang utak. Mas maganda pa siguro manahimik kayong mga ugag kayo. Sumunod tayo sa batas. Period. Pagising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uwi sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan. Di lang kwento, kundi panawagan. Sa bawat Pilipinong naghahanap ng liwanag. Bisdak Pilipinas, kasama sa pagbangon ng bayan. Bisdak Pilipinas, boses ng masa. Gising ang diwa. Sa vlog mo, may pag-asa.